Sa gitna ng public outrage dahil sa flood control scandal, tama raw ang desisyon ni PBBM na suportahan ang mga protesta. Pero dapat rin daw na may mapanagot ang administrasyon dahil kung wala, sa palasyo na rin magagalit ang mga tao. Nagbabalik si Ivy Reyes para sa detalye. Habang nasa DPWH, Kongreso at contractors pa ang galit ng publiko, para sa isang eksperto ang pahayag ni PBBM na magrally laban sa katiwalian ay dahil walang choice ang administrasyon kundi ligawan ng taong bayan. Malacanang should remember that anger is actually very volatile. So kung ang Malacanang doesn't at least provide or signal support doon sa September 21 rally or protest, no? I can assure you, magbabago yung direksyon ng outrage ng tao. And they don't want the outrage of the people to be directed at Malacanang. Historically, dahil sa Pilipinas nagmula ang peaceful revolution, mahirap daw sabihin kung hahantong sa pag-aalsa sa Nepal ang mga demonstrasyon sa Pilipinas. Pero ayon kay UP Diliman Professor Lester Balmatero, alam ng Malacanang na hindi imposibleng umabot ang galit ng mga Pilipino sa punto ng political violence, kaya't naninimbang ang palasyo sa mga tao. Dahil saksi raw ang mga Pinoy sa paniningil ng ibang bansa sa kanilang mga gobyerno, warning daw ito sa Malacanang na maging maingat sa mga aksyon nito. Sa ngayon, safe daw ang palasyo, pero medyo maikli na rin yung PC nung taong bayan. Sabi ko nga, while tama yung desisyon na suportahan itong rally, itong protest na ito, it also raises yung expectation ng taong bayan. It raises the expectation that there should be parang concrete accountability. And because everything is political, anya Balmatero, ang 10-year scope ng Independent Commission for Infrastructure at ang pagbanggit na Duterte administration na nagpatanggal sa LGU Acceptance Certification, lumalabas na tinutumbok ng administrasyon ang mga Duterte. Ayon kasi kay PBBM, 10 years lang ang lawak ng ICI investigation dahil iyon lang ang hawak na records ng gobyerno gaya ng Commission on Audit. Pero malinaw ang rason na ito dahil lahat ng ahensya ay may paper trail kahit lagpas pa ng 10 taon. Tingin ko kung bakit yan 10 years because they wanted to cover the Duterte administration. They wanted to implicate, in fact, the people from the Duterte administration. Dagdag pa ng eksperto, ang pagsakay ng administrasyon sa mga mababangong personalidad gaya ng pagkakatalaga kay DPWH Secretary Vince Dizon at ICI Special Advisor Benjamin Magalong, strategic move ng palasyo. Sa pagbabago ng Senate leadership at pagkakatatag ng ICI, nasa Malacanang daw ang alas sa ngayon. Pero ayon sa eksperto, isang trigger lang ang kailangan ng publiko para maibaling ang kanilang galit sa Malacanang, kaya dapat mag-ingat ang palasyo. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.